kaibigan, ito ang ating mga libro para sa ngayon. Meron tayong ang langgam at ang tipaklong, ang kuneo at ang bagong, alamat ng bulkan ngayon, ang alamat ng pinya, at ang alamat ng sampalok. Gamat ang tipaklong. Ang sumulat nito ay si Virgilio S. Almario, nagmula sa Bulacan. Sa kwentong ito, silang gamay masipag at nag-iipon ng pagkain para sa tagamit. Si Tipaklong naman ay masaya at naglalaro lamang. Nang dumating ang taglamig, nagutom si Tipaklong dahil wala siyang naipon na pagkain. Napilitan siyang humingi ng tulong kay Langgam. Tinulungan ni Langgam si Tipaklong, ngunit pinaalahanan niya ito na dapat siyang maging masipag at mapag-ingat sa susunod. Naman tayo sa alamat ng bulkan ngayon. Ang sumulat ng alamat na ito ay si Rene o Bicol na nagmula sa bayan ng Laos. Ang alamat ng bulkan ngayon ay isa sa kwentong pag-ibig, pagtataksil at sakripisyo. Ito ay nagkukwentong tungkol kay Daragang Magayon, isang magandang prinsesa sa kaharian ng Albay, na nagmamahal sa isang mandirigma mula sa ibang kahargat. Ang pinya. Ang sumulat ng alamat na ito ay si Borges Adoyan. Ang alamat ng pinya ay nagkukwento ng isang batang babae na nangangalang Pina. Nakilala sa kanyang kawalan ng kakayahang hanapin ang mga bagay-bagay. Madalas siyang magtanong sa kanyang ina kung saan nakikita ang mga bagay na kailangan. Sampalok. Ang sumulat ng kwentong ito ay si Anwar Ditso. Ang alamat ng Sampalok ay nilukwento ng tatlong prinsipe na nangangalang Samuel, Galileo at Rafael. Ang mga prinsipe ay kilala sa kanilang masamang ugali at pagmamagtrato sa mga may hirap at may kapansanan. Isang araw, habang naglalakad sila sa pagubatan, nakita nila ang ilang babae na nandito sa ilog. Sa kabit na igalang ng babae, pinagtatawanan at kinutihan nila ang mga ito. Nung magsalita ang isang babae, sinampal ni Samuel ang babae. Galit ang dalawa, kaprinsipe at sinubukan nila sa babae. Naman tayo sa kwento ng ang Kuneo at ang Pagong. At ang sumulat ng kwentong ito ay si Books S. Aguiari. Minsan niya nakikita si Kuneo at Pagong. Pansin na pansin ang bagal ni Pagong at si Kuneo kung kaya tinutyain ito ang maliliit na paa ni Pagong na siyang dahilan sa mabagal nitong paglakad. Nasakta naman si Pagong kung kaya tinamon niya si Kuneo sa paligsa ang kabilisan ng pag-akyat sa tatlong bundok. Tuwang-tuwa naman si Kuneo sapagkat nakapabor sa kanya ang paligsahan.